Ito po ang News TV Live. Ang niyo pong napapanood ay si Pangulong Rodrigo Duterte na nagbibigay po ng kanyang talumpati sa Zamboanga City at sa kanya pong pagbisita sa burol naman ng mga sundalong nasawi sa sagupaan ng Abu Sayyaf sa Sulu. Ayan po ay inaalam po natin ngayon kung ano po ang kanyang magiging mensahe sa mga taga Zamboanga maging sa ating mga sundalo. At alam naman po natin na ang Pangulo ay todo suporta sa ating mga sundalo, lalo't marami daw silang ibinibigay na sakripisyo para sa bayan. Nauna ng napag-alaman na may mga sundalong nasuwi sa patuloy na bakbakan ng gobyerno at sa teroristang Abu Sayyaf. Mamaya po ay babalikan natin ang talumpati ni Pangulong Rodrigo Duterte na nasa Zamboanga ngayon at siya po ay dumalaw sa burol ng mga sundalong nasawi sa bakbakan sa pagitan ng mga sundalo at ng Abu Sayyaf Group sa Sulu. Pakinggan po natin ito. At mag-usap kami. Alam mo, sa giran to, walang mananalo dito. Puro talo tayong lahat. Sayang ang gastos ng bala pati armas na wala namang kakwenta-kwenta. At may mga tao na ayaw, they don't give maski kunting pag-asa lang na magkaroon tayo ng kapayapaan. I do not have any problem with Noor. We are agreed in principle na mag-usap para to resolve the conflict, the history of Mindanao. Wala rin akong problema sa MI. Pero may problema ako sa Abu Sayyaf because they are terrorists. And they kill buta ng ulo, sa harap ng mundo, civilian o sundalo. You know, I hate to say this. Ang lola ko, Maranao, Murok. Kaya ako every time ang bakbakan, Malanaw man o dito, nasasaktan talaga ako. In the olden times, yung kwento ng aming mga minuno, na the Tausug warrior is an honorable man. Bakit pa yan na? Tutulan ng ulo, mga hostage. Hindi trabaho ito ng totoong Tausug. Something is going wrong somewhere. Kaya nakikiusap ako, mga Tausug, sama, yakan, mag-intindihan na lang tayo. At, we craft the Philippines, gawain natin itong Pilipinas na magustuhan ng lahat, walang nalulugi. Ngayon, kung mag-usap tayo, at gusto talaga ng mga kapatid natin na dito sa Muro side, gusto nila federal system, o di okay. Ano kasalanan natin magpapatayan tayo na wala? We know, I know. Ang Kristiyanos, no. Ang tatay ko, no. Punta niya dito sa Mindanao, na nauna ang Muro dito na reliyon, Muslim. By 100 years or 70 years bago dumating ang Kristyanismo. But that alone, hindi natin kasalanan. Ang nag-umpisa nito, ang mga Espanyol pumunta dito. 1571, they landed in Leyte, bringing a religion, Christians. Then, ang Amerikano cultivated Mindanao. Tapos sabi, come to Mindanao because it is the land of promise. Ano pa na bang kasalanan ng mga namin? Nag-asawa ang tatay ko ng Lady Muro. Malay kong kasalanan ko sa mga Espanyol dito na hindi man namin alam na ganito ang sitwasyon.
bakit tayo magbabataya? Di magkwentuhan na lang tayo. Of course, ngayon, alam na namin. Kaya ako, kung tanong ngayon mo ako Bisaya. Kung hindi talaga ako nakatira ng Cebu kailanman. Lanaw pa, sandali. So, pakiusap ko lang sa lahat, mga Abu Sayyaf, putulan ninyo ng ulo. Ano ba? You know, ikaw kung warrior ka, isang bala lang. Kaya sabi ko sa mga sundalo, huwag ninyong gawin ng parakrakan niyang muka, sirain ang katawan. For what? You think Allah would be happy to see you do that? In the name of Allah, you kill. Tapos, unnecessarily, you mutilate the body of a human being. Napaka-ano naman, kasi noon ang kwento, yung mga tausog is, pag nag-break ka ng word of honor, patayan yan. Pero it has deteriorated into some kind of cannibalism. Kaya ang order ko sundalo isang bala, pag natumba na, huwag mong aksayan ang panahon, huwag mong sayangin yung bala. Move on to fight another day. Sabi ko sa kanila, huwag kayo magtinin ng galit. Kaya may pinapaintindi tayo. Itong muro ng Mindanao na ang sitwasyon, walang kasalanan yan, yung mga Espanyol. Kung hindi pumunta si Magellan dito, puro muro tayo lang, puro Muslim tayo. Ano ba naman kasalanan ng mga Bisaya? Ano ba naman kasalanan ng Tagalog? Ano kasalanan ng Maranao? Sama. Sana maintindihan nila yan. Ako, ayaw ko talagang, every time may makita ako kay Abu Sayyaf, nasasaktan ako. Totoo lang. Now, itong mga naiwan na pamilya sa sundalo, ng mga sundalo, I'd like you to know that kayo, automatic member kayo sa 4Ps. So may kontempera dyan buwan-buwan sa may isang sakong bigas. At kayong as a soldier, ang automatic yan, ang sundalo may isang sakong bigas ngayon. So, may bigas ka na, tapos yung 4Ps may isa pa, tapos konting pera. Now, alam mo, sinabi ko na rin ito sa lahat. Tayong mga lalaki, wala tayong takot ng kamatayan. Alam natin mamamatay talagang tao. We can choose where to die. Saan tayo magpakamatay o saan tayo mamatay. We can choose the cause. Bakit tayo nagpakamatay? Alam natin kung gusto natin paano tayo mamatay. Sa gera ba o saksakan ba o bintana ng droga? Ang hindi natin talaga alam, kailan tayo mamatay. Kung yan ang tanggapin ng lahat, hindi lang sundalo, pati lahat kayo dito, mga kapatid ko. Lahat tayo mamamatay. Kailan? Yan ang hindi natin alam. Marami namang sundalo nag-retire. Libo-libo rin yan. Marami rin naging heroes. Itong lahat namatay, binibigyan ko ng saludo. Hindi ako nagsasaludo kailanman, sir. Pag hindi ako nagrespeto sa tao, you can never see me salute. Ngayon, ugali ko, may pagkabastos, pero ito ang nagpakamatay sa bayan ng Republika ng Pilipinas, where I am now the president, of course. I consider everybody there, the fallen heroes at the back, all heroes yan sa Pilipino. Kaya kayong mga pamilya, automatic yan, out of endearments, pakita sa pagmamahal ng isang bayani, enroll kayo automatic mga byuda for peace.
then I have directed itong DILG. Hanapin lang ninyo kung saan yung regional office. May directive ako dyan. Yung byuda, tanggapin sa gobyerno isang empleyado. At yung lahat ng anak ninyo, i-enroll lang ninyo, ako ang magbayad. Paalamin mo lang ako. Or sabihin mo doon sa eskwelahan, sabi ni Presidente Duterte, mag-enroll kami dito, tapos paalamin mo siya at doon ka magkubra sa kanya ng magpadala ako ng trabaho na, wag na kayo. Sila, sabihin mo. Sabi ni Mayor Duterte, paalamin siya. State colleges or basta public school. Wag muna private kasi ginagawa pa namin yung next year kung maawa si Allah, then ako na ang magbayad kindergarten hanggang high school. Pagka-college, kung bugoy, may magsundalo ko na lang. Kung ayaw mag-aral, hanap tayo ng away. Kung wala ng away, panahon na. Kung hindi marunong, patuloy natin ang scholarship. Tapos yung at least may trabaho, may 2 sakong bigas kayo, automatically enrolled kayo sa 4-piece, 1 sack of rice, and as a soldier, ipatuloy ko yan, paski wala nang patay na, patuloy ko yan sa pamilya. Eskwela, ako na, akin na yan. Bigay mo lang yung problema sa aking pag-aaral ng mga anak ninyo. I am sorry that this has to happen. I do not want it happen again. Kung maaari lang, at saka may pakiusap ako, kung hindi lang man tayo magkaintindihan, wag mo naman yung mga gano'n na style na sirain mo ang katawan ng tao. Wala sa akin yan. Lalaki tayo. Alam natin mamatay. Kaya siguro hindi ako nagsundalo kasi takot ako mamatay. Alam natin yan. So wag na natin yan. You are not a warrior. Kung gano'n ang... Hindi naman tayo mga taga-Arabo. That is not our culture. Our culture before the religions came in, before the Islam came to the Philippines, at yung Kristiyanos, we are all Malay. Kaya magkamukha tayo ng mga Indonesian pati Malaysian. Malay tribe tayo. Ang mga batasan ng ugali ng mga Malay, hindi ko magawa. Gaya ng Arab, marami namang Arab, Egypt, Libya. Ganon tayo, depende lang kung sinong nakahawak ka gobyerno noon. So, pakiusap ko, kung away lang man, fight. But do not add grief to the family by destroying the body. Kailan man, hindi talaga ako papayag na gagawin ng gobyerno yan. Hindi talaga ako papayag yung brutality, cruelty ng ganon. Sabi ko, isang bala lang, iwanan mo na. Kung nalaman mo, patay na. So, I hope that nakinig lahat, may 4-piece, kaya kinukuha ko yung pangalan ninyo. Ang asawa kailangan magkatrabaho. Either national or local. Basta hanapan ng trabaho. But preferably sa national. Kasi pag walang iba, sabihin ko sa DILG, hanap ko ng program dyan na para ang mga biyuda makatrabaho. Kung ng sweldo, at yung mga anak, i-follow up ninyo para makapag-enroll. Ngayon, lahat ng problema ninyo na kaya ninyo, mayroong mga benefits. As a soldier, mayroon yan. But I have a program na nire-reserve ko. Yung mga problema na hindi na ninyo kaya, talagang wala kayong makapitan. May naiwan ako na number. Tawagan lang ninyo, sabihin ninyo ang problema. At kung sino yung tao dito sa gobyerno na matawagan ko, siya ang maghanap ng solusyon sa problema.
And I would like to extend, I said, I share my grief, not only to the foreigners, everybody who died. Nakikiramay ako sa pag hindi natin pagkaintindihan. We want to end this war. I do not want to continue even for a day, sana. Walang sundalo dito na gustong magpakamatay. May mga pamilya yan doon sa ibang sa Luzon, sa Visayas. So why would we just insist on finding a reason, maghanap ng rason para magpatayan? Sana, I said, I implore the divine intervention of Allah para magkaintindihan tayong lahat. Maraming salamat po. Yan po naging talumpati, pahayag ni Pangulong Duterte sa burol ng mga sundalong nasawi sa operasyon kontra sa Abu Sayyaf sa Sulu. Isa-isang pinuntahan ng Pangulo ang mga kaanak ng mga sundalo at nakiramay sa kanila. Kinilala rin ni Pangulong Duterte na bayani ang mga sundalo. Tinawag din ni Pangulong Duterte na terorista ang mga Abu Sayyaf. Gayunpaman, nakiusap ang Pangulo sa Abu Sayyaf na huwag wasakin ang katawan ng mga sundalong nasawi. Samantala, tiniyak ng Pangulo na gagawing miyembro na ng 4Ps ang mga pamilyang naulila. Inatasan ng Pangulo ang DILG na tanggapin bilang empleyado ng gobyerno ang mga byuda ng mga sundalo. Samantala, handa rin daw tulungan ng Pangulo ang edukasyon ng mga anak ng mga nasawing sundalo.